So magandang umaga at magandang hapon dito sa Canada at maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya welcome back sa aking YouTube channel, Nel Media TV. Yan. So meron tayong pag-uusapan ngayong araw na to at hindi natin natuloy kahapon dahil nakalimutan ko na live o ah, i-discuss o gawin nating kwento doon habang nagdadrive ako kahapon. Pero hindi na dahil napaka-busy namin at marami kaming schedule na ah, naka-imbak na dapat gagawin kahapon. Then ngayon naman ay Saturday dito sa Canada ay meron din kaming activities at birthday ng aking panganay na anak na si Haki Jerona. Oh, yeah. So pupunta kami mamaya sa labas at magmuni-muni at kasama ang buong pamilya. So nasa trabaho pa ang aking panganay na anak at susundin ko siya mamaya din lalabas kami. Siya naman ang malilibre sa amin. Siyang very birthday. So for the first time, so kaya naman niya sa sarili niya na i-treat kami. Okay? So yan lang kagandahan mga kamarikay natin. Yan, so ang ating pagkakakwento na tungkol naman sa isang company. Ayan. So, bali sa kumpanya namin o sa kumpanya na pinasukan ko ngayon ay ito naman ay kwento lang base sa mga nangyayari sa loob at labas ng kumpanya. So ito ay tungkol sa mga empleyado o dalawang empleyado na namin sa kabilang department ay na-terminate. Pagka napatalsik, natanggal sa trabaho. Ayan. At ito ang magiging natin, storyline. Bakit nga ba at natanggal? Ayan. Sa company namin. Which is ang company namin ay maganda. Lahat naman ng mga ibang mga kumpanya ay may kanya-kanyang mga policies sa loob at labas ah, ng iyong pinagtatrabahuan. Ayan. So, sa kumpanya namin kaya sila nati-terminate kadalasan ay pumapasok na minsan nakainom. Yan. Hindi lang minsan, kundi depende kasi yan kung napakaluwag ko ano. So nagbabago ang policy at napakahigpit talaga na pinapatupad ng kahit saang kumpanya ka nagtatrabaho ay the same ang policies na ini-implement, ini-enforce nila sa pagdating sa pag-iinom. Kahit naman sa labas, 'di ba, pag sa driving nga bawal din, 'di ba? Bakit nga ba? Bawal. Oo naman, siyempre. Kailangan pa bang itatanong yan? Dahil kapag ka nakainom ka kasi ay wala ka sa tamang katinuan. Pangalawa, impaired driving ka nga. Pangatlo, ang operator hindi talaga dapat. Lalo na humahawak ka ng machinery at baka mamaya ay magkakaroon pa ng collision or matinding damage ng company's property. At hindi lang yan magiging damage sa company property, kundi ang pinahalagaan ng kumpanya ay ang delikado o ang kapakanan ng mga trabahante na nagtatrabaho on duty, 'di ba? So paano kung makakasakit ka? O baka mamaya makakasakit ka sa ibang tao pa. Okay. So ikaw ay wala ka sa katinuan o wala ka sa ulirat na magtrabaho dahil sa pag-iinom mo. May something hindi lang sa pag-iinom kundi ano ka pa, nagti-take ka pa ng kung ano-ano na hindi man natin puwedeng ano na dito. Basta isang substance na kung ano pa, na ikakasama o ikakaapekto do'n sa utak at saka paningin mo. That means hindi puwede talaga 'yan. Ayan. So, 'yun na nga kuwento ko, dalawa na ang nawala sa amin. So, sa pangalawa at ano 'yan, sa hindi sa department namin kundi sa ibang department, ayan.
Yan, matindi ang pinapataw ng ano ng kumpanya. Walang verbal ano diyan, kundi totally write up agad, termination. Ayan. At walang sinasabi diyan na ay ikaw malakas o ikaw ay may kakilala o ikaw ay ah, anak ng boss. O di kaya walang nakalagay sa ano dun, sa policy na ganyan. Basta ang matatamaan niyan kung sino yung ah, gumagawa ng ganyang klaseng idea o klaseng gawain ay absolute definition talaga ang gagawin. Ayan. So, bakit nga ba gano'n ang nangyayari? You know, nasa loob ka na ng kumpanya, may araw naman, 'di ba, na puwede kang mag-relax at puwede niyong ilagay sa tama kung ano yung dapat, saan mo dapat gagawin yung isang bagay na 'yan, hindi sa loob ng kumpanya, 'di ba? Pero maiisip mo din, ba't kaya nila anong napapasok sa isip nila, ba't kailangan pa nilang pumasok na nakagano'n? At hindi lang 'yan naman na nangyari na gano'n, kundi marami ring nakaka-experience bukod diyan sa ganiyang ayos at ganiyang sitwasyon. Marami ring nangyayari na hindi natin alam. Bakit nga ba nila ginagawa 'yun? Siguro psychological ano 'yan, may problema. Pero alam niyo kung kahit na may problema kasi hindi mo dapat iinom 'yan o kahit anong mga bagay na ikakasama do'n sa iyong trabaho, okey? So, lalo na maapektuhan ang iyong pag-iisip o paningin o iyong panggalaw, physically mo ay naku, naku malaki ang parataw niyan pagka ganyan. Oo, ang nakakatakot niyan pagka nakasagasa or nakaka-aksidente ka, 'yan. 'Yan. So, 'yan maraming hindi lang naman na ibang lahi, pero may mga Pilipino din na gano'n din na nangyayari. So, hindi na natin maikukuwento kung ano-ano at sino-sino pa mga 'yan. Pero marami rin tayong mga kababayan na gano'n din ang nangyayari. Ang story naman 'yon ay isang substance, 'yan, 'di ba? So, mostly mga bata. Mostly mga bata ang gumagawa. Pero may pamilyado, bihirang-bihirang gumagawa ng gano'n. Lalo na may mga anak na at may responsibilidad na sa buhay, ay wala akong nakikita pa na ganyan. Ang mostly na-experience ko sa pang-apat ko na taon sa kumpanya ay yung mga gano'n, mga bata pa, mga 22, 23 years old, ay sabik pa until 27 years old. Ano pa sila, kumbaga wala kasi silang responsibilidad, eh. Hindi sila nag-iisip na onward kung ano yung mangyayari sa kanila kapag mawala sila. So, parang hindi big deal sa kanila na, okey pagka na-terminate naman ako, bukas maghanap akong trabaho, meron gano'n, 'di ba? So, iba talaga yung tao na walang responsibilidad pa. Kasi hindi mo iniisip kung ano ang mangyayari sa'yo. Yun ang pinakamahirap. Tapos sila na yung hari sa kalsada. Yung mga kabataan, mga bata pa, sila yung hari sa kalsada kasi sila yung mapusok. Mapusok pa sila sa driving, lahat, mga bagay-bagay. So, lahat puro pag-aaral lang at experience ang ginagawa ng mga 'yan bago magtitino, 'yan. So, 'yun na nga, may naging experience din ako ng mga Pilipino nangyayari, na-terminate dahil sa ibang bagay. Then, ang masaklap pa diyan ay ikaw mismo ang mapagbibintangan o yung lahat ng nakapaligid doon ng mga Pilipino ay yun yung mapagbibintangan na iniisip na ikaw ay nagsipsip o ikaw yung nagpatanggal, ayan. Which is sa kasamaan ng palad, natanggal siya dahil sa kanya din, 'di ba? Hindi dapat ka mandamay o magsalita ng kapwa mo tungkol doon sa pagkatanggal mo. Wala kang dapat isisisi. Hindi ka dapat maninisi, number one.
Dahil tandaan niyo lahat ng mga nangyayari sa buhay mo o yung kumbaga ano mo ay kagagawan mo, hindi kagagawa ng hindi kagagawa ni kumpare, hindi kagagawa ng kaibigan, hindi kagagawa ng kumpanya, hindi kagagawa yun, hindi kagagawa talaga ng sarili mo. Ayan. So, bawat decision mo, ikaw ang nagdesisyon at ikaw ang nag-choose sa buhay mo na yan, diyan ka pa talaga patungo, di ba? Yan. So, yun naman ang nakakatakot sa totoo lang. Dahil paano yung mga tao na yon na gumagawa ng ganyan tapos hindi mo in-expect na ganyan pala tapos makadisgrasya. Yan ang isa sa kinatakutan namin dahil one shot ka lang, na makagawa ng ganyan ay malaki ang magiging damage. So, lalo na pamilyado tayo paano kung, ikaw ay madisgrasya bunga do'n sa mga tao na gumagawa ng ganyan, 'di ba? Maibabalik mo pa ba yung minsan naputulan ka ng paa, natusok ka ng fork, nasagasaan ka, naipit ka, hindi ka na makalakad, habang buhay na disabled ka. Sa tingin mo kaya, okey kaya yung sinasabi nilang, may ano ka naman insurance, may WCB ka naman or ano, ganyang mangyayari, maganda kaya, 'di ba? Hindi, hindi na maibabalik, ang pera ay nandiyan. Insured ka, kumbaga sa totoo lang. Pero ang problema, ang tanong, may babalik pa ba yung paa mo, may balik pa ba yung tuhod mo, may balik pa ba yung kamay mo, may kikilos pa ba yung katawan mo, masaya ka ba? 'Di ba hindi. So sinong nag-sacrifice, wala ka na dun sa kumpanya, samantala ikaw nandiyan ka na bedridden ka na sa bahay lang habang buhay na. Samantala yung nakasagasa sa'yo o nakatusok sa'yo o nakadisgrasya sa'yo ay nasa labas pa din, 'di ba? Nagtatrabaho pa din, masaya, nagiinuman everyday, ganyan. Ikaw nandun ka, so mas ano, 'di ba? Huwag nating isipin na tayo ay may insured. Alam niyo kaya ang kumpanya sa amin napakatindi ng, palisinan namin pagdating sa ganyan dahil gusto nga nila na kami ay uuwi ng maayos at matiwasay sa pamilya namin. Buo ang aming katawan na uuwi, buo ang aming, ah, iyon espiritu na kumbaga kumikilos ka, nakikita ka everyday na nasa kumpanya na nagtatrabaho. Oo, hindi yung balang araw ay nawala ka na lang bigla doon dahil sa nangyari. So, yan ay kasuklap-suklap, ayan. So, hindi ko rin maiisip, hindi ko rin lubos maintindihan. Ang iba ang thinking nila, may insurance ka naman, meron namang WCB, WCB mo lang ito ganyan o di kaya insured ka naman, babayaran ka naman malaking pera yan. Oo, yun nga, ayan yung, tanong ko dun, oo, insured tayo for sure. Oo, naka-insured ang buhay natin, nakalista na ganyan, pero ibig sabihin yung kasiyahan ba, yung pagiging normal na tao na mamumuhay ka na kasama mo yung pamilya mo sa labas, nakapaglaro ka pa ng anak mo. Paano kung may baby ka pa? Paano kung may 6 years old ka pa or, 5 years old na talagang naglalaro pa kayo sa labas, sliding-sliding pa kayo, oh, 'di ba? Sabay pa kayong ano, pinapaligo. Paano 'yun na ganyan, 'di ba? Sa tingin mo masaya ka na ganyan nangyari, 'di ba hindi? Kaya matindi talaga ang policy ng company na kapagka may mga insidente na nangyayari gano'n, automatic walang sasalita, write off talaga yan, termination ang kinalabasan. Dahil, sinisigurado nila na hindi makaaksidente yung gumagawa ng ganyan. Dati ang na-terminate din sa'min ay buti na lang ang naiaksidente niya ay yung shutter namin na, roll, tawag nito, roll shutter, yung pintuan ang nadali lang niya, oo. Talagang warak, gumastos lang ang company ng mga $8,000 ata yun para dun sa ano na yun, pintuan na yun na nawarak. Biruin mo yun, nilabas niya yung ano, nakalimutan niya, nakataas pa yung fork niya. Alam niyo yun? Ewan ko lang kung ano, sino pang nagwi-warehouse niyan makaka-relate dito sa ano ko. Nilabas niya, paglabas niya nakataas pa pala yung ano, inatras pa niya. Pumasok yung ano sa mismong shutter nung roll window, oh, door, 'di ba? So,
nawarak talaga, back and forth ang warak. 1, then 2. Binalikan pa niya, eh. Ngayon tumawa lang siya, wala siyang alam mo 'yun, wala siyang, ulirat, nakagano'n lang siya. Wala, gano'n nangyari aksidente na ano, eh, ganyan. So, sabi ng kumpanya, "O sige mag-ano ka, on the spot, magpapa-alcohol ano ka, ano bang tawag niyan, magpa-testing ka, drug testing or ano, kahit anong ano." So, pinaano sa kumpanya, result, ano, alcohol content pala, oo, ano pala, mga alcohol substance ang, kanyang katawan. So, ganyan ang nangyari. So, paano kung tao yung nandun, hindi pala wala pala siya sa ulirat, wala pala siya sa tamang katinoan ng time na yun, lasing lasing na lasing pala, 'di ba? So, kawawa ang ma maano niya, matatamaan niya kung sakali, 'di ba? Kaya isa 'yan sa nakakatakot, lalo na sa daan, sa larawan sa daan, maraming gano'n na naaksidente, hindi lang sa loob din, kaya nga nasabi ko hindi lang sa loob, sa labas, 'yan, hindi lang sa isang kumpanya, kundi kahit sa labas, sa kalsada, ayan. Sa traffic rules, matindi ang ano dito, matindi ang kanilang implementation pagdating ng, impaired driving or, lasing na nag-drive. Isa 'yan sa pinakamatindi ang parataw. So, kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga ano, ay gising-gising. Kasi baka mamaya makadamay pa kayo. May nangyari do'n din saan ba, sa Ontario ba 'yun na balita na, hindi siya huminto ng ano, stoplight. Inararo niya ang isang van na puno ng pamilya, 'di ba? So, walang natira do'n hindi ko alam kung yung tatay o yung nanay yung natira. Oh, 'di ba? So, lahat ng ano, ng laman do'n sa van na 'yun ay sapol lahat. Oh, imagine mo 'yun, yung pala ay lasing lang, yung nakaganyan, oh, 'di ba? Hindi ang kalaban mo hindi wala sa katinuan, wala sa impaired driving yung nangyari 'yun. So, tapos nakakadamay siya ng pamilya na may mga maliliit pa, 'di ba? 'Di bale na tayo kasi matatanda na tayo, pero ibig sabihin yung mga bata pa tapos madadamay lang sa ganyang sitwasyon, 'di ba? Yan ang pinakamasaklap at hindi mo katanggap-tanggap. Then paano na lang kung ikaw lang naiwan dun sa disgrasya na yun, paano mo matatanggap yun? Yan, ito naman ay ini-story ko lang, true to life story ito, hindi lang story na kumbaga hindi aktuwal. Aktuwal na nangyayari itong kinukuwento ko sa inyo. Base naman sa ano, sa loob at sa labas ng, kumpanya. At hindi lang naman ako ang makaka-relate nito kundi lahat tayo, yan. Kaya ko naman sinasabi yan dahil para naman sa ating mga ibang kababayan natin na mag-aware kayo o ano, magiging kayo mga binata, mga bata pa ay dapat ay maging, maayos kayo, maging, responsable kayo sa paligid ninyo. Hindi hindi yung, wala kayong pakialam, yan. Dapat maging responsible kayo sa mga nandun na dapat ay pag-iingatan ninyo baka mamaya makakadisgrasya nga kayo. Okay, so ayan, sana marami tayong natutunang aral ngayong araw na 'to. Ito ay isang, bahagyang paalala lang naman para sa ating kapwang kababayan at hindi lang natin kababayan kundi sa lahat ng tao o naninirahan dito sa ibabaw, sa mundong ibabaw. Dapat maging, responsable tayo sa ating mga paligid at, sana ay panatilihin natin na maging maayos o matiwasay at makauwi tayo ng maayos sa ating kanya-kanyang pamilya. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!